Sa ating pong huli at ikatlong awiting spiritual, page 336. Page 336, What a Wonderful Salvation. Page 336, What a Wonderful Salvation. I was chosen to salvation by the Father up above. What a wonderful salvation. Sing. I was chosen to salvation by the Father up above. In before the world's foundation, I was chosen in His love. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was given to the Savior by the Father's grace and love. Christ came down to seal my pardon, paid my sin, defeated His blood. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was quickened by the Spirit, giver of eternal life. Oh, He brought me to repentance and to faith in Jesus Christ. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. Last stanza. All the praise for my salvation goes to God eternally. I will give Him all the glory, none of it belongs to me. What a wonderful salvation! I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. Amen. Ngayon pong umaga, sa ating pong muling pag-aaral ng salita ng Diyos, ating pong tawagan ng ating unang mangangaral, si Brother Roger Blasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay buksan po natin ang ating mga Bibles sa John chapter 5. Basahin po natin yung verse 19. John chapter 5 verse 19. Basahin ko po sa English, King James Version. Then answered Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Or sa ibang salin ay, in the same manner. Ang pabagat po na ating mahalagang pag-aaral ngayong umaga ay discussion with JW about Jesus Christ. So, kumbaga last time ang pinag-usapan po natin ay yung about the Holy Spirit. Ngayon naman po, yung discussion is about Jesus Christ. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin, tayo po humingi ng gabay. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat
at muli niyo po kaming tinipon dito sa dakong ito, aming Ama, upang kami po ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa palaging paglalagay ng desire sa aming mga puso upang kami po ay maglingkod sa inyo. At nawa po palagi ay paalalahanan niyo po kami palagi ah, kung gaano po kami kapalad, aming Diyos, na kami ay napabilang dito sa inyong tunay na simbahan dito sa San Pablo po. Sa iglesia po dito sa San Pablo, aming Diyos, nawa po ay palagi namin itong maalala, aming Diyos, kung gaano kami kapalad. Aming Diyos, ngayon po sa aming mahalagang pag-aaral, dito po sa inyong mensahe sa amin, ang aming pong dalangin ay ihanda niyo po ang puso at isipan ng bawat isa, ng mga kapatid, at gayon din po ang mga tagapakinig. Nawa po aming Diyos ay maging pagpapala ito sa lahat ng makakarinig, sa mga kapatiran ay sila ay maging equip, maging handa palagi na ipagtanggol ang inyong mga salita, ang mga katotohanan, laging handang ibahagi kung ano po ang katuruan, ang mga turo ng inyong mga salita. Na po aming Diyos, amin din po inaalala ang isang linggo pong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa inyong pag-iingat sa amin, sa inyong paggabay, sa inyong pong pag-preserve at pag-provide po ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat aming Diyos. Amin din pong inaalala ang aming mga kasalanang nagawa. Kami po ay nalulungkot at nagsisisi aming Diyos. Mga po ay palagi niyo kaming tulungan na mapagtagumpayan po ang aming mga laman. Patawaran niyo po kami aming Diyos sa aming mga kasalanan na nagagawa pa. Nawa po ay kami niyong tulungan palagi. Aming Diyos, muli po, ngayon pong umaga, nawa po ang katotohanan ang siyang manaig. Siya po ang maunawaan ng mga tagapakinig aming Diyos. Kanilang mabalanse ang inyong mga salita upang kanilang makita at maliwanagan sila aming Diyos ang patungkol sa katotohanan aming Diyos. Po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po na aming Panginoong Jesus. Amen. So, ngayon po ay discussion about Jesus Christ. Ano po? Sa isang JW. So, JW po ay Jehovah Witness. Ano po? Bagamat hindi pa po kami na dumadating sa point na mapag-usapan ito, mga kapatid, nakahanda na po yung aking mga punto upang ibahagi sa kanila yung mga verses, mga talata, upang sila ay baka sakaling maliwanagan. Ano po? So ngayon, minabuti ko po na ibahagi na rin sa inyo, mga kapatid, para po tayo ay maging equip in case po na tayo ay makakausap ng mga ganito ang paniniwala, ganitong sekta. Ano po, upang mabahaginan sila ng katotohanan. Ano po, baka sakaling sila ay maliwanagan, sila ay maitama. Maitama ang kanilang pananampalataya. Ano, umalis sila dun sa maling relihiyon. So, sa pagsisimula po natin, nais ko pong bigyan ng pansin yung tinatawag na Arianism. So ano po ba yun? Sino po bang pamilyar kung ano po ba yung Arianism? So yung Arianism po ay isang paniniwala na si Jesus Christ ay isang created being. Ano po? Siya yung unang nilalang. Sabi, yan ang kanilang paniniwala ng Arianism. So ito po sabi dito, Arianism, an influential heresy denying the divinity of Christ, originating with the Alexandrian priest Arius. So siya ang nagpasimula ng katuroang yan. So Arianism maintained that the Son of God was created by the Father and was therefore neither co-eternal with the Father nor consubstantial. And then ito pa, Arianism Christian heresy. So namayagpag ito dati, Arianism Christian heresy that declared that Christ is not truly divine but a created being, according to the Alexandrian presbyter Arius. So ito yung founder, 4th century. Yan, God alone is immutable and self-existent, and the Son is not God but a creature with a beginning. So ayan po yung paniniwala
ng Arianism. So yung ganitong belief o stand, mga kapatid, tinawag siyang heresy, ano. So considered talaga siya as heresy. Kaya kung may mga sekta, ano, o grupo na ganito ang paniniwala, so usually yan ay tinatawag na cult, ano, kulto sa ating panahon pag ganito ang paniniwala. So kikilalanin natin, ano, mga kapatid, yung nagpatuloy ng ganitong heresy, ganitong aral, ano, sa ating panahon. Yan, at meron pang idinagdag dun sa heresy na yun, na created being lang daw si Jesus at hindi Diyos. So may idinagdag pa. So tutunghayan natin kung ano yun sa ating unang punto. So ang ating first point, mga kapatid, ay Jesus Christ is Michael the Archangel argument. So ayan po. Again, ang ating unang punto, Jesus Christ is Michael the Archangel argument. So yan yung kanilang argumento. Yan. So tuloy ko yung basa. Though having been truly condemned, yung Arianism, the Arian heresy continues today. So nagpapatuloy pa siya ngayon. Ano, kahit wala na yung mga original na Arian, so Arianism. Yan. Kailan ito founded? Founded in the late 19th century by Charles Taze Russell. So ito yung founder ng Jehovah's Witness. Ano? Teaches that Jesus is a created being who is not eternal and is not God. Today, Jehovah's Witnesses, like the Arians, believe that the Son is created being, pero ito yung idinagdag nila. However, unlike the Arians, the Jehovah's Witnesses hold that Jesus Christ is Michael the Archangel. So ito yung twist, ano, nilagyan nila ng twist. Si Jesus Christ daw ay si Michael the Archangel, ano, siya yun. Tapos Spirit, tapos yung nagkatawang tao naging Jesus Christ. So yun yung kanilang teaching, ano, about the deity of Jesus, ano, yun daw, ganun. So kita nyo yung mga Arianism, ano, parang katunog din ng Arminianism. Talagang pagkaganyan ng mga tunog ay heresy ang aral. So ating simulan, ano, mga kapatid, meron tayong mga babasahing talata upang ito yung ating gagamitin upang mai-refute yung ganyang paniniwala. Kasi alam na nga natin, yan yung kanilang teachings, yan yung kanilang aral. So paano natin sila mai-correct? Paano natin sila matutulungang maitama yung kanilang paniniwala nga. Yeah, mga kapatid, ano? Kasi talagang sabi nga natin last time, talagang para silang mga brainwash, ano, kahit mai-present mo ay automatic nagde-default yung utak nila na nire-reject. Mamaya ipapakita siguro next na topic natin, mapapag-usapan natin yung tinatawag na pamamaraan kung paano ba parang hypnotize eh. Papapag-usapan natin yun, ano, kung bakit ganun sila. So may mga ganang religion, ano, nang ko-control, ano, spiritual slave ang style eh. Parang ginagawang mga fool ang members. Kahit pa mag-present ka ng truth, nire-reject. Yan. So anyway, so ito, simulan natin. Ito yung mga talata na pwede nating gamitin. So ngayon, atin munang i-establish, ano, mag-i-establish tayo ng 3 punto na atin din gagawin dun sa ating, kung meron man tayong makakausap, upang maging matibay yung ating proof o defense patungkol sa bagay na yan. So simulan natin, ano, sa Psalm 89. So babasahin ko dun sa kanilang translation, ano, mga kapatid, basahin niyo sa kung ano pong translation na mayroon kayo dyan. Kasi gusto nating ipakita na kahit doon sa bias nilang translation, lalabas pa rin yung pinaka-truth. Ano, hindi nila pwedeng i-cover up. Ano, pinoprotect ng Diyos ang kanyang word. So, yan, lalabas pa rin ang truth. So, Psalm 89, basahin natin yung verses 5 hanggang 8.
Yan. So ito sabi sa kanilang translation, New World Translation. Verse 5, Psalm 89 verse 5. The heavens praise your marvelous, O Jehovah. Yes, your faithfulness in the congregation of the holy ones. 6. For who in the skies can compare to Jehovah? Who among the sons of God is like Jehovah? 7. God is held in awe in the council of holy ones. He is grand and aspiring to all who are around him. Last verse 8. O Jehovah God of armies, who is mighty like you, O yeah, your faithfulness surrounds you. So kung ating bibigyan pansin mga kapatid dun sa verse 6, may tanong dyan. Sabi sa King James, for who in the heaven can be compared unto the Lord? Sa kanilang translation, for who in the skies can compare to Jehovah? So may tanong, sino daw ba ang pwedeng i-compare sa Diyos, kay Jehovah, doon sa heaven? So meaning, meron bang creature na pwedeng i-compare sa Kanya? Yan. Sa Tagalog, sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? So yun yung tanong. So, di ba si Michael, the archangel, sa langit yun, spirit creature. So, pwede ba siyang ihalin tulad sa Panginoon? For who in the heaven can be compared unto the Lord? Pwede ba siyang ihalin tulad? Siyempre hindi, So, tuloy pa natin. I-establish natin yan. Walang pwedeng ihalin tulad. So, agree sila dyan. Kasi nga, hindi nila pwedeng itulad si Archangel Michael kay Jehovah. Another verse para mas pagtibayin pa natin yung ating ini-establish na truth, na argument para sa kanila, sa Psalm 86. Psalm 86, yan, nandun lang din yan. Sa verse 8 hanggang 10. So ito sinasabi, basahin ko ulit sa kanilang translation. There is none like you among the gods, O Jehovah. There are no works like yours. 9. All the nations that you made will come and bow down before you, O Jehovah, and they will give glory to your name. For you are great and do wondrous things. You are God, you alone. So sa King James, sabi dito, among the gods there is none like unto thee. So wala siyang kagaya. O Lord, neither are there any works like unto thy works. So yung mga gawa, sa Tagalog, yung mga gawa na ginagawa ng Ama na sa langit, walang kayang gumawa nun. Napakalinaw. Sabi sa Tagalog, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon. Wala mang mga gawa gaya ng iyong mga gawa. So napakalinaw, walang nakakagawa nung nagagawa ng Diyos, ni Jehovah. So na-establish na natin what have we established so far? Nagkaroon tayo ng tatlong na-establish na truth from those verses na binasa natin. So number 1, for who in the heaven can be compared unto the Lord, Jehovah? Sa Psalm 89 verse 6. So sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? So, syempre, sagot nila, wala. So pwede bang itulad si Archangel Michael sa Panginoon? Sa kay Jehovah? So, syempre, ang sagot ay hindi. So, number 2 na na-establish natin, among the gods, there is none like unto thee. Yan, Psalm 86, verse 8. So, walang kagaya, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos. Kahit yung Diyos ay yung may maliit na letter D, Diyosan. Kasi pinapatukoy din nila yung maliit na letter D, D-I-O-S, maliit na G-O-D, kay Jesus. So, hindi daw pwedeng ihalin tulad, Kasi nga, siya ay si Archangel Michael daw, ayon sa kanila. So, matibay, hindi daw pwedeng itulad. And then, number 3 na na-establish natin, neither are there any works like unto thy works. So, dun sa Psalm 86 verse 8. So, walang mga gawa na gaya ng iyong mga gawa. So, tatanungin natin sila, meron bang makakagawa ng mga nagagawa ni Jehovah, ng Diyos? May nakakagaya ba sa kanyang mga paggawa?
Yan. So, sagot nila ay wala. Yan. So, na-establish natin yun, yung tatlong matibay na proof, na truth, na nasa ah, Word of God, doon sa mga binasa nating verses. Sa kanilang translation din mismo, walang kagaya, si Jehovah. So, para sa kanila, hindi pwedeng itulad si Jesus kay Jehovah kasi siya ay si Archangel Michael. So, hindi rin kayang gawin ni Jesus Christ yung mga nagagawa daw ni Jehovah dahil siya nga ay si Archangel Michael na nagkatawang tao. Yan. So, dito sa tatlong na-establish natin na truth, according on God's Word, doon sa verse na ating mga binasa, napakalinaw ng mga kapatid, na hindi maaaring maging katulad ni Archangel Michael ang Diyos. At hindi magagawa ni Archangel Michael ang mga gawa ng Diyos. Yan. So, tingnan natin ngayon, yun yung kanilang paniniwala. Si Jesus Christ ay si Archangel Michael. So, hindi niya kayang gawin, hindi niya kagaya ang si Jehovah, hindi niya kayang gawin ang mga gawa ni Jehovah. Yan. So, yung kanilang paniniwala. Ngayon, after nating ma-establish yun, bigyan naman natin sila ng additional truth, para i-refute o i-correct yung kanilang maling pagkakilala sa Panginoong Jesus. So, kung si Jesus Christ daw ay si Archangel Michael ayon sa JW. So, paano ipapaliwanag itong mga verses na sunod nating babasahin? Yan, ito. So, simulan natin sa Hebrews chapter 1. Yan na, in-establish natin. So, kung si Jesus Christ ay si Michael, the Archangel, hindi niya kayang gawin. Tsaka hindi niya kagaya ang Diyos. So, basahin natin. Hebrews chapter 1 sa verse 3. So, babasahin ko sa kanilang translation. Itong sabi, Hebrews chapter 1 verse 3 sa New World Translation na gagamitin natin yung kanilang translation na bias. So, itong sabi, He is the reflection of God's glory and the exact representation of His very being, and He sustains all things by the word of His power. And after He made a purification for our sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. So, bigyan nating pansin yung mga naunang salita. Sabi diyan sa King James, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. So, sabi diyan sa translation nila, si Jesus Christ daw ay the exact representation of His very being. So, paano nangyari yun? Akala ko ba, yung in-establish natin, walang kagaya si Jehovah. Wala siyang kamukha, kumbaga bakit dito sinasabi, si Jesus Christ ang exact representation of His being? Again, ang teachings ng JW, si Jesus daw ay si Archangel. So, paano ngayon yan? Kung babalikan natin yung mga in-establish nating truth, paano ipapaliwanag yan? Kung walang kagaya si Jehovah, ayon sa kanila. Bakit sinasabi din ng translation nila, si Jesus Christ is the reflection of God's glory and the exact representation of His very being. So, paano ngayon yun? Paano nila ipapaliwanag yun? Siyempre, mapapatigil yan. Ganun kasi ang nangyayari pag napepresentan personally, pag napepresentan ko sila ng talata, para bang na-Istanbul sila na napapatigil. So ngayon, paano nyo sasagutin yan? At hindi lang yun, mga kapatid. Sabi din dito sa Hebrews chapter 1 verse 3. Yan, basahin ko ulit. Ang Panginoong Jesus ay He is the reflection of God's glory and the exact representation of His very being. So, kung ang Panginoong Jesus ay si Michael, para na rin nilang sinabi na si Archangel Michael ay exact representation ng Diyos. Pwede ba yun? Hindi ba nga? Hindi pwede. Walang created being. Kahit yan ay spiritual being pa from heaven, hindi siya katulad ng Diyos. Pero sinasabi dito, siya ang exact representation of His very being, of Jehovah, of God. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Sa King James yun,
Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? So napakalinaw bakit ganun sinasabi dito si Jesus Christ ay exact representation of God's very being. Yan. Then tatanungin natin, can we compare Archangel Michael to the Lord? Are they the same? No, syempre sasabihin nila hindi. Paano ngayon to? Itong talata na ito. Kasi ang anghel ay created being. So nagigets nyo na ba mga kapatid? Si Jesus Christ nga ba si Archangel Michael? So, paano naging kabuka? Na exact representation of God's image. Ang alam ko, may anghel na naghangad na maging Diyos. Pero nangyari, naging Satanas. Yun, ang nasa Bible. Yung anghel gustong maging Diyos, o ba naging Satanas? Ganun ba si Archangel Michael? Ganun, ang lalabas yan pagka siya ay naghangad na maging Diyos. Pero hindi, napakalinaw. Isa pa lang yan, And then, nakita natin dyan mga kapatid, yung paniniwala nila kay Jesus Christ na si Michael daw yun, na nagkatawang tao, first created being. So mali sa scriptures, hindi hindi tawag ba dito, walang harmony, hindi siya hindi tatayo yung kanilang doktrina na yan, na Archangel Michael ay si Jesus Christ. So maling aral at paniniwala. So, pwede natin yung gamitin sa kanila. And then, ito pa mga kapatid, pansinin din natin yung sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, yung sa bandang huli. Yan, He is the reflection of God's glory and the exact representation of His very being. Anong ginagawa nung exact representation of His very being? And He sustains all things by the word of His power. So, sabi dyan, ang Panginoong Hesukristo ang nagsusustain ng all things by the word of His power. Ang tanong natin, may created being ba na may kakayahang isustain ang all things? All creation, ang ibig sabihin niya, lahat. Di ba ang Diyos ang siyang nagsusustain ng lahat ng mga bagay? Pero sabi dito sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang Panginoong Hesus, siya ang nagsusustain sa pamamagitan ng kanyang power. Diyos lang ang nakakagawa nun. So, proof na Diyos lang ang nakakagawa niyan ng pag-preserve, pag-sustain sa all things na yan, sa creation. Basahin natin yung Nehemiah chapter 9. Pakita natin na Diyos lang ang nakakagawa ganun, pag-sustain sa all things. Yan, so Nehemiah chapter 9 sa verse 6. So ito sabi, Nehemiah chapter 9 verse 6. Sa King James ko na babasahin. Though even thou art Lord alone, thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their hosts, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein. Ito na. And thou preservest them all, and the host of heaven worshipeth thee. So, sa kanyang translation Jehovah yan. Si Jehovah, ano daw ginagawa? Thou preservest them all. Pero sabi dito, napakalinaw just sa talatang yan, ang nagpe-preserve ng lahat ay ang Diyos. Siya ang nagsusustain ng lahat. So, hindi yan kayang gawin ng isang created being. Pero sabi sa Hebrews 1, verse 3, sabi dyan, si Jesus Christ ang exact representation of very being of God. Hindi lang yon. And He sustains all things by the word of His power. So si Jesus Christ ang nag-sustain ng all things by His power. At kung babalikan natin mga kapatid, yung ating in-establish na truth, yung number 3, na ating in-establish nga kanina, sabi doon, neither are there any works like unto thy works. Sa Psalm 86 verse 8. Walang mga gawa o walang mga gawa ang gaya ng iyong mga gawa. So, bakit kayang gawin ni Jesus Christ yung ginagawa ni Jehovah? Sabi diyan sa Hebrews 1 verse 3. Bukod sa kagaya niya,
eksaktong image, representation of His very being, kaya ding gawin yung nagagawa ni Jehovah. Yung nagpe-preserve ng all things, nagsusustain ng all things. So, tatanungin natin sila, kaya ba ni Archangel Michael ang mga gawa ng Diyos? Kaya niya ba i-sustain ang all things? May power ba si Archangel Michael na kagaya ng sa Diyos Ama na nasa langit? Siyempre, sasabihin niyang wala. So, paano ipapaliwanag? Yung Hebrews chapter 1 verse 3. Kung tatayo dyan sa ganang paniniwala na si Jesus Christ ay created being, siya ay si Archangel Michael noon, nagkatawang tao, naging Jesus Christ. So, talagang heresy yan. So mga kapatid, sa argument na si Jesus Christ is Michael the Archangel, so ang tanong natin, truth ba yun? Iyon ba ang sinasabi ng Word of God? So nakita naman natin, kahit sariling translation ng JW ang ating ginamit, napakalinaw pa rin, lumabas pa rin na mali yung aral nila na si Jesus Christ ay si Michael the Archangel. So false doctrine, maling paniniwala, maling aral, so, hindi biblical. Pero paano nila naisip yun? Galing ng founder, Anyway, talagang loss. Pero magtataka ka, i-present mo to, talagang rejected, So, kawawa, hindi pa binubuksan talaga ng Panginoon. Hindi pa na-enlighten, kumbaga. Bagamat mga napakatapat, napakasipag. Saka nakakita every Saturday, lakad, nagbabahay-bahay. Every Saturday din akong kinokontak. Pero hindi ko pa sila ini-entertain ulit At talagang busy nung mga nakaraang Saturday. Gusto ko na rin itong i-share kaya nga naka-ready na So, minabuti ko na i-share na rin sa inyo. Kita nyo, napakasisipag. Pero yung tinatayo ang aral, turo, heresy. Alam kaya nila yon na yung Arianism ay kagaya ng kanilang paniniwala. Tapos dinagdagan pa nila ng ganong angel daw. Yan, kawawa nakakalungkot. Kaya gusto natin itong ibahagi sa kanila para maliwanagan. Ito pa isang verse na ang nakakagawa lang ng mga gawa ng Diyos Ama ay yung kanyang anak, si Jesus Christ. So basahin natin John chapter 5. Ito pa proof kasi kung ito yung angel, dapat hindi niya kayang gawin dapat yung mga ginagawa ni Jehovah, ayon sa kanilang translation ng Diyos. Paano nangyari yun, So, John chapter 5, sa verse 19, ito yung proof pa na si Jesus Christ ay hindi si Archangel Michael. Yan, John chapter 5, verse 19. Basahin ko sa translation nila. Therefore, in response, Jesus said to them, most truly I say to you, the Son cannot do a single thing of His own initiative. So, titigil na sila doon. Sasabihin nila, hindi niya kayang gawin. Wala siyang kakayahan. Hindi, tuloy natin ang basa. But only what He sees the Father doing. So, meaning, hindi gagawa ng anumang bagay ang Panginoong Hesus ng taliwas na hindi ayon sa kalooban ng Ama. Tuloy natin. For whatever things that one does, meaning si Jehovah, these things the Son does also in like manner. Kagaya. Kagaya yung gawa. Pagka bumubuhay. Pagka bumubuhay ng patay, Kagaya. Ay, akala ko ba walang nakakagaya na creature? Kahit pa from heaven yan. Walang nakakagaya sa mga gawa ni Jehovah. Bakit ito? Sabi ni Jesus Christ. Sabi sa King James Version, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he see the Father do, for what things soever he doeth, ito yung ating teksto, this also doeth the Son likewise. The Son do it also in like manner. Ano nangyari yun? Kung siya ay si Archangel Michael, bakit meron siyang ganung kakayahan? Kita nyo na? Napakalinaw, nang sabi ng Panginoon dyan sa talatang yan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ng Ama, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan.
Same na paraan, sa gayon ding paraan. Kung si Jesus ay si Michael, the archangel, bakit niya nagagawa yung mga bagay na si Jehovah lamang ang nakakagawa? In-establish na natin kanina na wala daw makakagawa noon na creature, created being, So napakalinaw ng sagot sa argument. Is Jesus Christ Michael the archangel? So the answer is no. To our JW friends, think about it. Kung may nakakapanood man sa ating mga dito sa ating pinag-aaralan ngayon. So yun yung ating first point, So nakita natin, nasagot natin yung first point, is Jesus Christ Michael the archangel, argument. So napakalinaw, hindi. So dito na tayo, dumako na tayo sa ating second point, So kung ganun ang stand, si Jesus Christ ay created being. So magkakaroon dyan ng tinatawag na dilemma. So ating second point, the created being dilemma. Yung dilemma. Yung ganun ang paniniwala. Yan. Here comes another problem for our JW friends. Dahil nga para sa kanila, created being daw si Jesus. So they don't worship Jesus Christ the same way na wino-worship nila ang Father. Bagamat narinig ko sila mag-pray madalas, maraming beses na nagpe-pray sila sa Father, nahingi sila ng aktibong pwersa, mga ganon, yung Holy Spirit, nahingi sila ng ganon. Sinasabi din nila in Jesus name. But again, they don't worship Jesus the way they worship the Father. Yan. So yan yung dilemma nila ngayon. Kasi nga created being, bawal sambahin yun. Tandaan nyo nung nakita sa pangitain ni Pablo, yung anghel, siya nagpatira pa. Tama, si Pablo ba? Si John. Anyway, yun. Si John. Nagpatira pa, hindi nagpapasamba. So, ganun yung logic nila ngayon. Kasi created being si Jesus Christ, angel, hindi siya pwedeng sambahin ang gagaya ng pagsambang ginagawa sa Ama. So, yun yung dilemma ngayon. Ganun naman talaga, kung naniniwala sila na si Jesus Christ ay created being lang, bakit nga naman nila sasambahin? Created being lang, anghel. So, yun ang negative effect, ng maling pagkakilala sa Panginoong Jesus. Na tinalakay na natin, sa unang punto. So, kaya may ganun silang practice. Bagamat nagpe-pray sila in Jesus name, pero they don't recognize Jesus as God talaga, as hindi nila binibigyan ng karampatang pagpaparangal at pagsamba, Hindi kagaya ng pagsamba nila sa Father. So, mga kapatid, napakalinaw, alam naman natin ang turo ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay sinasamba at dapat sambahin. Yun talaga ang teaching. Pero sila, hindi nila yung pinapractice. Kasi nga, may mali silang pagkakilala. Maling doktrina, maling aral. So, maraming talata, maraming verses ang pwede nating basahin patungkol dyan na ang Panginoong Jesus ay sinasamba, Dapat bigyan siya ng honor, pagpaparangal. Magbasa tayo ng ilan para mapatunayan natin sa ating mga JW friends, para i-refute natin sila. So, bibigay natin itong mga talata na ito. Una ay John chapter 5. John chapter 5 sa verse 23. Ayan, verse 23. Basahin ko. Panginoong Jesus lang nagsasalita dito, ha? That all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father, which hath sent him. Sa Tagalog, upang papurihan ng lahat ang anak, na gaya rin ang kanilang pagpapapuri sa Ama. Ito ang problema nila. Ang hindi nagpapapuri sa anak, ay hindi nagpapapuri sa Ama, na sa Kanya'y nagsugo. So yan. Yan problema nila. Hindi nila pwedeng bigyan ng karampatang honor
worship, pagpapapuri ang Panginoong Jesus kasi para sa kanila ay created being lang. Bagamat nagpe-pray sila in Jesus name. Kita nyo yung ang gulo, yung kanilang stand, kumbaga. Pero niniwala sila doon. Kaya nga nandito tayo, ating ipine-present yung mga proof, from the Word of God. Baka sakali, mabuksan sila, ito ang gamitin ng Panginoon. And then another verse pa, para ipakita natin na we know worship ang Panginoong Jesus. Hebrews chapter 1, sa verse number 6. Nga, napakalinaw dyan. Basahin ko sa King James. Hebrews chapter 1, verse 6. Pakita din natin nila sa kanila, ipabasa din natin. And again, when He bringeth in the first begotten into the world, sino yun? He said, and let all the angels of God worship Him. Ano daw gagawin? We know worship ng mga angels, yung first begotten into the world. Sa Tagalog, at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. And then another verse, isa pa, Matthew chapter 28. Yan. Sa bandang, yan, dulo na yan. Chapter 28 verse 9. Basahin natin. Matthew 28 verse 9. And as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held Him by the feet. Anong ginawa ng mga disciples? And worship Him. Sa Tagalog, at narito sila sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga gala kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa. At siya'y sinamba. So kung ang Panginoong Jesus ay created being, bakit siya sinasamba? Bakit ang sinasamba lang, dapat ang sinasamba lang ay yung Diyos? So kung si Jesus ay created being, bakit ganun ang ginawa sa kanya ng mga disciples? Bakit ganun din ang sinasabi niya, ang hindi nagbibigay ng honor sa kanya ay hindi nagbibigay ng honor sa Father? Kung si Jesus ay Diyos, created being ba siya? So, itanong natin. Kasi sinasamba siya eh. So, ibig sabihin, Diyos siya. Created being ba siya? Yung sunod na tanong natin sa kanila. So, you see, mga kapatid, yung dilema ng mga JW. Yung dilema ng kanilang aral, ng kanilang pinaniniwalaan. So, may isa pa tayong talata, may isa pa pala. Yan. Nababasahin natin patungkol dyan. So, dito sa talata na ito, mga kapatid, makikita natin yung proof. Matibay talaga to, Doon natin babasahin din sa kanilang translation. Una natin basahin doon. Yung proof na ang Panginoong Hesus ay hindi created being. At siya ay binibigyan talaga ng nararapat na pagsamba tulad ng pagsamba sa Father. So una, makikita natin dito sa talatang babasahin natin yung katotohanan na si Jesus ay hindi created being. Again hindi siya created being, makikita natin dito. And then makikita din natin dito sa mga talatang ito na ang Panginoon ay dapat talagang bigyan ng nararapat na pagsamba tulad ng pagsamba sa Father. So basahin natin babasahin ko muna sa kanilang translation. Tapos babasahin ko din naman sa King James Version. Yan, basahin ko. Revelation, chapter 5. Yan. Babasa din natin sa kanila, Kaya nga binabasa ko sa translation nila, Para kita nyo, kahit bias yung kanilang translation, inalabas pa rin yung katotohanan, hindi nila mai-cover up. Pine-preserve talaga ng Diyos ang kanyang salita. Yan, so, Revelation chapter 5, sa verse 13. Saka 14, Sa 13 muna, Revelation chapter 5, verse 13. Basahin ko sa kanilang translation, New World Translation. And I heard every creature in heaven, and on earth, and underneath the earth, and on the sea, and all the things in them. Pause muna tayo doon, So, take muna natin yung teaching ng JW, si Jesus Christ daw ay created being. So, si Jesus daw ay isang spirit creature from heaven, Take muna natin yung kanilang yan.
kanilang paniniwala. So, created kasi nga si Michael, the archangel daw si Jesus. So, ayon dyan sa paniniwala nila. So, ibig sabihin, mga kapatid, kasama si Jesus dito sa sinasabi ni John, dito sa verse 30 na all creatures everywhere. Kasi sabi dyan, every creature in heaven, in earth, and on earth, underneath the earth, and on sea, and all things in them. So, lagay natin, nandun si Jesus Christ. Kasi sabi din dyan, narinig niya yung mga creatures, creation. So, nandun din si Jesus Christ. Yun yung kanilang paniniwala ha. So, tuloy natin yung talata sa chapter 5 verse 30 ng Revelation. Tuloy natin ang basa. And I heard every creatures in heaven and on earth and underneath the earth and on the sea and all the things in them. So, nandun din si Jesus Christ. Saying, to the one sitting on the throne. So, sino yun? So, yun yung Ama. And to the Lamb. Sino na ngayon itong Lamb? Bakit nakaseparate dun sa mga creature? So, anong sabi ng mga creature dito sa Ama sitting on the throne at dun sa Lamb? Be the blessing and honor and the glory and the mighty forever and ever. 14. The four living creatures were saying, Amen. And the elders fell down and worship. Sinamba? Yung Father at yung Lamb. Kung napansin nyo ba mga kapatid, isang talata. Ito sa Revelation 5, Revelation 5 verse 13. Sinabi dito, lahat ng creatures. Doon sa mga unang words, creatures in heaven and on earth and underneath the earth and on the sea. So kung created being ang Panginoong Jesus, kasama dapat siya doon. Creature siya from heaven, sabi ng mga JW. Bakit nung itinuloy natin ang basa, nakabukod yung Father at yung Lamb? Yung Lamb, which is Jesus Christ, nakabukod siya dun sa creation. Tapos sa verse 14, sabi pa dyan, sinamba yung the one sitting on the throne at yung Lamb. Bakit yung Lamb tumanggap din ng worship at the same time, at the same form of worship mula dun sa all creatures? Parehas, hindi sinabing mas great ang pagsamba dun sa sitting on the throne. Same, parehas. Sinamba sila. Same time, same way, same form of worship mula dun sa all creatures. Sinamba yung Lamb at yung Father. Yung Father at yung Lamb. Paano ngayon yun? Kung si Jesus Christ ay created being, sinasabi dyan ni John, narinig niya dito, ay all creatures everywhere, na nasa langit, nasa ibabaw, at nasa ilalim ng lupa, nasa dagat, lahat ng creature. So kung created being, again, si Jesus Christ, dapat nag-worship din siya. Winorship niya yung sarili niya? Mali, kagulo ang kanilang stand. Paano may papaliwanag yan? Kung created being si Jesus Christ, kita napakaliwanag, ibinikod ni John doon sa mga unang salita. Lahat ng creatures, sa lahat ng everywhere, narinig niya. Sinasabi ng mga yon, kanino? Doon sa Father at doon sa Son. Doon sa one sitting on the throne and on the Lamb. Kanilang sinamba, binigyan nila ng karampatang honor at worship. Sa verse 14, nag-worship pa. Nagpatira pa, And the elders fell down and worship. So, paano ngayon yan? JW friend, paano mo ngayon papaliwanag yan? Napakalinaw sa talata, hindi kasama yung Lamb doon sa sinasabing all creature. Bakit sinasabi sa talata na sinamba yung Lamb? Same ng pagsamba doon sa Father. So, may problema ngayon, may dilemma ngayon ang JW, Kasi hindi nila ino-honor, hindi nila sinasamba ng kaparehas ng pagsamba dun sa the Lamb kay Jesus. Kita nyo yung epekto ng maling pagkaunawa na si Jesus Christ ay si Archangel Michael. Nagkakabale-balentong na. Paano ngayon ito ipapaliwanag ng ganun ang paniniwala? Yan, so naunawaan ba natin mga kapatid? Nakita natin sa talata. Isang talata lang yun nag-proof katotohanan
na ang Panginoong Hesus ay hindi created being at siya ay binibigyan talaga dapat ng nararapat na pagsamba tulad ng pagsamba sa Father. No, yan yung ating ikalawang point, the created being dilemma. No, so to our JW friends, think about it, kung may nakakapakinig. Paano nyo papaliwanag yan? No, kailan kayo aalis dyan? Yan. Number 3, nandito tayo sa ikatlong punto. The God. Ito yung ating third point. The God, not a God. So, the God. G-O-D na capital, Not a God, na maliit na G-O-D. Kasi kanilang kanilang stand ay si Jesus ay God, pero small God, G-O-D. Hindi siya yung the God, Almighty God, hindi daw, Mighty God. Hindi daw siya yon. So, dito, sa ating last point, magagamit natin ito mga kapatid upang bigyan natin ng pansin at diin sa mga makakausap natin JW, na ang Panginoong Hesus, siya ay the God. Yung Almighty God din siya, siya yun. Part siya ng Trinity. Ng God, ng Jehovah, sinasabi nila. Part siya noon. The Father, the Son, the Holy Spirit. Itong mga talatang babasahin natin, ang magpapatunay na si Jesus Christ ay Jehovah. Jehovah the Son. Jehovah the Father, Jehovah the Son, Jehovah the Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ito, ipepresent din natin ito sa kanila para baka sakali matauhan, maliwanagan na si Jesus Christ ay the God, not a small God. So, maaari natin ibigay itong mga verses na ito, itong mga babasahin natin sa mga JW na ating ma-encounter. Kung may gusto tayong sharean, gusto nating maliwanagan, pwede natin din itong gamitin. Yan, para i-refute, i-rebuke, malay natin, maliwanagan. Loobin ng Panginoon, na mabuksan. So, magbabasa tayo ng mga talata at mag-establish tayo ng mga magpe-present tayo ng mga katotohanan from the scriptures. Itong mga verses na ating sunod na babasahin at pagbubulay-bulayan ay ilan sa mga verses na hindi nila kayang i-twist, hindi nila kayang takasan, kumbaga. Hindi nila ito kayang ipaliwanag, Ito yung magagandang verse na i-share sa kanila at tanungin natin kung paano ipapaliwanag. Yan. Ang goal natin dito, mga kapatid, ay hindi para sila ay tayo magmagaling. Ang goal natin dito, una, para maging equipped tayo, para pag may makakausap nga tayo, ready tayo, may ibabato tayo na talata, na katotohanan, pwede natin itong gamitin pagtatama o pagtutuwid sa kanila. Again, baka loobin ng Panginoon ay maliwanagan. Sabi nga natin, we love them, Kaya nga ginagawa natin to. Pwede naman nating, sige, bayaan mo na yung mga yan. Yun ang gusto nila Bahala sila. Hindi, ginagawa natin ito because we love them and we are concerned also them, Kaya nga, kinakausap ko din yung mga napunta sa amin, Baka sakali, baka may tupa doon. Hindi naman natin alam. Baka gamitin ng Panginoon itong mga talatang ito para sila ay maliwanagan. So, simulan natin, mga kapatid. So, sa translation muna ulit nila babasahin ko. So, may establish tayo tungkol sa pagja-judge. Yung judging is entrusted to the Son. So, basahin natin John 5:22. Establish natin yung mga points, mga truth. John 5:22. New World Translation, translation nila itong babasahin ko muna. For the Father judges no one at all, but He entrusted all the judging to the Son. So, sabi sa King James, for the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. So, establish natin, mga kapatid, yung judging is entrusted to the Son. Jesus, Next verse, tandaan natin yan entrusted kay Jesus Christ yung judging. So, kung anong ginawa mo, i-judge ka. Matthew chapter 16, verse 27. Tandaan natin yun yung binasa nating una. Dito naman tayo sa Matthew chapter 16.
Yung verse 27. Basahin natin. Matthew 16, verse 27. Ang sabi dito, sa translation nila, babasahin ko, "For the Son of Man is to come in the glory of His Father with His angels, and then He will repay each one according to his behavior." So, sa King James, "For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward every man according to his works." So, si Jesus Christ, sabi dun sa binasa natin kanina, John 5:22, entrusted sa Kanya yung judging na sa Kanya. In-entrust ng Father, yung judgment. So, sabi dito sa Matthew 16:27, so, i-judge niya. Pag ginudge niya, He will repay each one according to his behavior. Siyempre, sabi pa dyan sa Matthew 16:27, "For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels." So, dadating ang Panginoon, babalik. Sabi niya, dadating siya in in His glory, glory of His Father. Sabi dito, "It's so to come in the glory of His Father with His angels." And then, sabi dito, "The Son of Man, He will repay each one according to his behavior." So, in-establish natin yun, yun ang pinagkatiwala kay Jesus Christ, yun ang gagawin ni Jesus Christ. Sa pagbalik niya, malinaw, ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay the Son of Man. Entrusted sa Kanya ang judging, and then He will come, and then He shall reward every man according to his behavior or work. Sabi sa King James Version. So ngayon naman, basahin natin itong, na-establish na natin yun, basahin natin itong Revelation 12. Revelation 22. Revelation chapter 22. Dito pwedeng tapusin na natin to dito eh. Na dito agad sila eh. Wala nang maisasagot dito. Revelation chapter 22 verse 12. Sabi, "And behold," kung ang Bible nyo ay red letter, automatic alam natin si Jesus Christ ang nagsasalita. Sa kanila kasing translation hindi eh. Doon ko muna babasahin. Revelation 22:12. "Look, I am coming quickly, and the reward I give is with me, to repay each one according to his work." Okay. I-pretend natin na hindi red letter yung ating Bible. So, based dito sa binasa natin, He will come quickly. Sino ba yung dadating? And then, pagdating, anong gagawin? He will reward, and the reward I give is with me, to repay each one according to his work. So, kahit pa hindi red letter yung Bible mo, napakaliwanag, yung tinutukoy dito, si Jesus Christ. Pero kung red letter, matik, alam na natin, si Jesus Christ ang nagsasalita. Malinaw. Panginoong Hesus yan. So, tama. Yan din yung sinabi niya sa John 5:22 at sa Matthew 16:27. Siya yung hahatol. So, pagdating niya, magbibigay siya ng nararapat o ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Yan. Bawat isa, each one. So, Panginoong Hesus ang nagsasalita dyan, sa verse 12 ng Revelation 22. So, na-establish na natin si Jesus Christ ang nagsasalita. Kahit pa yan i-red letter o hindi o translation nila ang gamitin mo, maliwanag si Jesus Christ na nagsasalita. Verse 13, basahin natin ngayon. Verse 13. Ano sabi? "I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." Nasabi na, si ano yan? Si Jehovah yan. Putay ka, bakit biglang naiba? Di ba si Jesus Christ yung nagsasalita? Bago sinabi niya, "I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." O di ba yan yung mga title ni Jehovah? Bakit kine-claim ni Jesus Christ yung mga title na yan? "I am the first and the last, I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end." Paano yun? Sabi sa King James, "I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end." So question, tanungin natin to prove yung na Jesus is God, the God, malaking God,
question natin to our JW friend. According to these verses, si Jesus Christ ba ay the God, capital G-O-D, or a God, small letter G-O-D? Anong sinasabi dito? Anong kino-convey ni Jesus Christ? No, mga kapatid, sa verses na binasa natin, hindi nila ito kayang i-refute o i-twist. Kasi, una, in-establish natin dun sa binasa natin kanina sa John 5:22 at sa Matthew 16:27, siya'y dadating, siya mag-judge, siya yung magbibigay ng karampatang he will repay each one according to his behavior. Sabi dito sa Revelation 12:22, ganun din, dadating, I come quickly, papagdating niya, and the reward I give is with me, to repay each one according to his work. So, Jesus Christ yan. Pero dun sa verse 13, sinabi niya na siya ang Diyos. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So, hindi dyan makakatakas, hindi yan kayang itwist ng JW na makakausap natin. Napakalinaw Kine-claim ni Jesus Christ na siya yung the God, capital G-O-D, siya yung Jehovah. Pero minsan talagang, sabi ko nga, nagde-default ang utak ng mga yan Nuwala kayo. Pag kayo nakakausap ng medyo matagal na, mapapansin nyo parang titigil bago, ay hindi, si Jehovah yan, gaganon yan, sure yun. So kung sumagot man sila na hindi si Jesus yung nasa verse 13, dyan sa 12 and 13, so i-deny pa rin talaga nila yan. So tuloy tayo, talon tayo dun sa verse 20, tingnan natin kung sinong nagsasalita. Yan, may pangalan na dyan. Verse 20, basahin ko sa translation nila. Kung hindi mo pwedeng sabihin, iba ulit yan. Dire-diretso yan. So, sinong kausap ni John? Verse 20 sa translation nila, the one who bears witness of these things says, yes, I am coming quickly. So, yun ulit, siya yung dadating Amen. Sabi ni John, come. Sino? Lord Jesus. Napakatibay ng proof niyan. Diyan pa lang, tapos na usapan nyo. He who testified these things, sa King James Version, says, surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Malinaw. So, sino daw yung nagsabi ng I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end? Sa verse 13. Sino daw yon? Sabi sa verse 20. Lord Jesus. So, si Jesus Christ ay the God. Yung G-O-D na malaki. Hindi siya yung small God lang sa kanilang paniniwala, sa kanilang aral. So, napatunayan natin At para mas patunayan pa natin na si Jesus Christ, siya yung Lord Jehovah. Yan, Lord God sa King James. Para mas patibayin pa natin yung ini-establish natin na katotohanan sa ating makakausap na JW, basahin natin yung Isaiah 40 verse 10. So dito hindi na to lalong hindi na to makakatakas. Lalo nang wala na to susuutan. Kung siya ay magiging honest, mas pipiliin niya yung katotohanan kaysa dun sa kanilang society. Yan, Isaiah 40. Basahin natin yung verse 10. Babasahin ko ulit sa kanilang translation. So, kasi ang ginamit dito, ang ganda the Sovereign Lord Jehovah. So, yan. Isaiah 40 verse 10. Look, the Sovereign Lord Jehovah will come with power. Teka, parang it sounds familiar Parang si Jesus na nagsasabi nun And his arm will rule for him. Look, his reward is with him. Sino bang sabi mo dalang reward? And the wages he pays is before him. Ganda sa King James, behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. So sabi ni Isaiah, sino daw yung dadating with power? Sabi sa translation nila, the sovereign Lord Jehovah will come with power. Ano pang sabi ni Isaiah dyan? Behold, his reward is with him. Teka, para si Jesus Christ yun Pero sabi ng ating Panginoong Jesus, dun sa binasa natin kanina, sa Matthew 16,
27, sabi ng Panginoon, "For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels." So ito, He will come with might. Ano? The sovereign Lord Jehovah will come with power. Kine-claim ni Jesus siya yun. Oh, the sovereign Lord Jehovah sa translation nila. "And then He shall reward every man according to his work." Sabi dun sa Matthew 16:27. Sabi ni Isaiah, "Look, his reward is with him, and the wages he pays is before him." So napakalinaw kine-claim ni Jesus Christ siya yun. Ang sinasabi ni Isaiah na Lord God, capital G-O-D, sa King James, the sovereign Lord God sa kanilang translation, yung pala ay ang Panginoong Hesus, yung dadating na may dalang reward. At i-judge siyang bawat isa according sa kanilang works. So Jesus Christ, in short, the Lord God, the sovereign Lord Jehovah sa translation nila. Ine-claim yun ni Jesus Christ. Pwede bang i-claim yun ng created being? Siyempre hindi. Sabi sa scripture, si Jesus Christ ay the God, capital G-O-D, not a small God, small letter G-O-D. So, do you get it mga kapatid? Naunawaan ba natin yung point dyan pag ipinresent natin sa kanila? Paano mo sasabihin hindi si Jesus Christ yan? Hindi si Jesus Christ Diyos. Siya ay maliit na Diyos. Pwede ba yun? Pinapakaliwanag sa mga ipinresent nating talata sa kanila. Siya yung Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Napakalinaw. Ito last, mga kapatid, yung last argument na pwede nating i-present sa ating mga makakausap na JW. So, ang Diyos ay all-knowing, siya nakakaalam ng lahat ng bagay, ng ating nasa puso, ng nasa ating inner thoughts, kumbaga. So ito, basahin natin sa Jeremiah 17:10. Last na ba ito? Yan. Last na. Jeremiah chapter 17 verse 10. All-knowing ang Diyos eh. Alam niya kung anong nasa innermost thought natin, anong ating nasa puso. Jeremiah 17 verse 10. Ito sabi, basahin ko sa kanilang translation. "I, Jehovah, am searching the heart, examining the innermost thoughts, to give each one according to his ways, according to the fruitage of his work." Sa King James, "I, the Lord, search at the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds." So, si Jehovah nagsasalita dyan, sabi sa kanilang translation, sa King James, "I, the Lord." So, tandaan natin yung mga keywords dyan. Search at the heart, test the mind, or examining the innermost thought. Si Jehovah ang nagawa daw nun, yung the Lord. "Give every man according to his ways and according to the fruit of his deeds." So, si Jehovah ang gumagawa nun, tandaan natin yung mga keywords na yan. And again, ang nagsasalita dyan ay sino? The Lord, si Jehovah, sa New World Translation. So, basahin natin yung yung Revelation 2:18. Compare natin mga kapatid. So, malinaw, si Jehovah nagsalita nun dun sa Jeremiah 17:10. The Lord. So, Revelation 2:18. Chapter 2, verse 18. Ito compare natin. Sabi dito, verse 18, yung simula, yung mga unang salita. Revelation 2, verse 18. Yan. Sabi dito, "To the angel," ito sa translation nila, "to the angel of the congregation in Thyatira, write, these are the things that," "the Son of God says." So, ang nagsasalita ay yung Son of God. Si Jesus ang nagsasalita dito. So, kung red letter nga yung Bible mo, kulay red yan. Si Jesus Christ nagsasalita eh. Sino nagsasalita sa sa Revelation 2 verse 18? The Son of God. So, ang nagsasalita diyan, ang sinasabi ng yung sinasabi ng the Son of God? Verse 19, 20, 21, 22. Talon tayo sa verse 23. Kulay red pa rin yan kung red letter ang Bible mo.
So ito ang sinasabi ni Jesus. Ang nagsasalita dito ay the Son of God. Verse 23, ang sinasabi niya, basahin ko sa translation nila, and I will kill her children with deadly plagues, so that all the congregation will know that I am the one, ano daw gagawin ni Jesus Christ? Who searches the innermost thoughts and hearts. Ano pa? And I will give to you individually according to your deeds. Sounds familiar ba? Doon sa binasa natin kanina na ang nagsasalita ay si Jehovah, the Lord, doon sa Jeremiah 17:10. Basahin ko sa King James, yung sinabi ng Panginoong Jesus sa verse 23 ng Revelation 2. And I will strike her children dead, and all the churches will know that, ano daw, sabi ni Jesus Christ, I am He who searches the mind and heart. Paano ko si Jehovah yun? Bakit kaya din ni Jesus Christ? Bakit siya yung gumagawa? Ano pa? And I will give to each of you according to your works. Bakit ganun? Yung ginagawa ni Jehovah dun sa Jeremiah 17:10, si Jesus Christ palang gagawa nun. Sa takdang panahon sa Revelation, ano? Bakit ganun? Sinong nagsasalita? Sa Revelation chapter 2, nakita natin dun sa verse 18, napakaliwanag. Hindi nila pwedeng sabihin na, hindi si Jehovah yan. Hindi, sabi dun sa Revelation 2 verse 18, the Son of God. Siya yung nagsasalita dyan. Kasi nga yung Bible nila, hindi red letter eh. Yan pakaliwanag. Same ng mga sinasabi na kayang gawin ng the Lord, Jehovah, sa Jeremiah 17. Kung created being lang si Jesus, bakit nagagawa niya yung kayang gawin ng Father? Paliwanag mo nga, kaibigang JW. Paliwanag mo dyan? Tulad ditong sinabi pa dito sa verse 23. Pansinin natin to. I will kill her children with deadly plagues. So ito yung spiritual children sa JW. Ang sa JW na translation, and I will strike her children dead. Spiritual children niya. Ang Diyos lang ang maaaring magdesisyon kung kukunin niya ang buhay ng isang tao. Bakit sinasabi ni Jesus Christ, kaya niya yun? Tulad ng sinasabi dito sa Deuteronomy 32:39. Ang sabi dyan, Diyos ang pumapatay. Deuteronomy 32:39. See now that I even am He, and there is no God beside me. I kill, and I make alive. Diyos ang gumagawa nun. I wound, and I heal, and there is none that can deliver out of my hand. And there are no gods apart from me. I put to death. Pero sabi ni Jesus Christ dyan sa Revelation 23, I will strike her children dead. Sa translation nila, I will kill her children. Ano yun? So may power si Jesus Christ over death. Pero sabi ng Panginoong Jesus, I will strike her children dead, or I will kill her children with deadly plagues. So bakit pa ulit-ulit? Tanungin natin sila, bakit pa ulit-ulit kine-claim ni Jesus yung mga bagay na si Jehovah lamang ang nakakagawa? Bakit sinasabi ni Jesus na kaya niya ding gawin ang mga bagay na iyon? O siya mismo ang gagawa ng mga iyon? I-sustain ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang power. Hebrews 1:3, upholding or sustaining all things by the word of His power. Jesus can preserve you also, Dito napakaliwanag. Kahit papaulanan ka ng bala, kung hindi niya kagustuhan na mamatay ka, hindi ka mamamatay. He has the ability to kill or to put to death anyone. Ano ibig sabihin nun? Sabi niyo sa Revelation 2:23 na nakakagawa lang siya, ang nakakagawa lang dapat doon ay si Jehovah. Sa Deuteronomy 32:39. There is no God beside me, sabi doon. Nagagawa ni Jesus Christ. He has the ability to make alive. Bumubuhay din si Jesus Christ. To wound, to heal. Bakit pa ulit-ulit kine-claim ni Jesus yung mga bagay na si Jehovah lamang ang nakagagawa? Bakit sinasabi ni Jesus Christ na kaya na din gawin yung mga bagay na yun?
bakit tumatanggap, ito pa, tanong pa natin sa kanila, bakit tumatanggap si Jesus Christ ng worship from all creatures sa Revelation 5:13 to 14, Bakit sinasabi diyan na siya ay hindi part ng creation, naka-separate, yung binasa natin kanina, tanungin natin sa kanila yan. Kung ang taong kausap natin ay honest, yung makakaharap natin, walang pasubali, walang paligoy-ligoy, based sa proof, sa evidence from scripture, from the word of God. Kung yan ibubuksan ng Panginoon, wala na yung tanggi. He will simply make a conclusion, na si Jesus Christ ay hindi created being, hindi siya si Archangel Michael, at si Jesus dapat ay bigyan ng ukol na pagkilala, pagpaparangal at pagsamba, na si Jesus Christ ay may kakayahang kung anong nagagawa ng Father, kanyang gawin. So, dyan yung ending ng ating third point. Si Jesus ay the God, not a God. Hindi siya yung small God na paniniwala nila, So, mga kapatid, dito sa ating napag-aralan, ngayong umaga, sana naging blessing ito sa atin. Sana naging equip tayo para harapin, kung may makausap man tayo, kaya natin ipagtanggol yung ating paniniwala, kaya natin idepensa, kaya din natin silang i-correct, kaya natin silang turuan, naway naging equip tayo, naging blessing sa atin yung mensahe ngayong umaga, At hindi natin ito ginagawa upang sabihin tayo ang magaling, kundi gagawin natin ito dahil nagmamalasakit tayo sa kanila. Gusto rin natin silang maitama, pero hindi naman ibig sabihin pag sinabi natin ito mauunawaan na agad. Panginoon pa rin ang magbubukas niyan ng kanilang mga puso at isipan. Pero maganda, alam natin to, equip tayo para hindi tayo baka tayo kasi ang maatake nila So paano mo dedepensa? So maganda, alam din natin yung mga talata, mga truth na pwede nating i-share sa mga ganitong sekta. Yung mga nakakausap ko, sinasama ko din sa prayer, kung may tupa ba talaga doon, naway mabuksan. Pero kung wala, sana itama na. At nakakaabala din minsan, Sabado. Pero ako'y nagtataka, kahit bigyan ng truth, nai-Istanbul sila, Hindi pa rin bumabalik. So talagang, baka may tupa doon, O baka, ewan ko, kung anong plano sa kanila ng Panginoon, ng Diyos para sa kanila. Pero hanggat gusto nila, sige, ating i-share ang truth, ang katotohanan. Baka sakaling makorek, maliwanagan sila. Ayan mga kapatid, hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagyayabang. Kaya ating pinag-aralan to, ating tinalakay, kundi upang maitama ang kanilang mga maling paniniwala, doktrina, aral. Biruin mo yun, paniniwala nila, Archangel Michael. Abay, magkaiba yan sa Bible. Iba si Michael, iba si Jesus. Saan galing yun? Kita nyo talagang strong delusion. Kawawa. Nawa ay ma-open din sila. Yung loobin ng Panginoon, nawa ay naging blessing ito sa atin, mga kapatid, at sa mga tagapakinig. May God bless the message in our hearts. Mga kapatid, tayo po ay lumuhod, tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, karasasa sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat sa mga katotohanan pong ito na inyong ipinahayag sa amin. Maraming salamat sa inyong mensahe sa amin. Tunay po na napakaliwanag sa inyong mga salita. Kung sino ba ang Panginoong Jesus. Nawa po aming Diyos, itong mga aming natutunan, itong mga kaalaman na ito, itong mga talata na nagpapatunay, na proof kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus ay magamit namin, aming Diyos, dito sa ganitong mga sekta, sa ganitong mga paniniwala, upang sila ay ma-review at ma-refute, ma-correct, aming Diyos. Nawa ay magamit ito na instrumento upang sila ay maliwanagan din, aming Diyos. Palagi niyo po kami, aming Diyos, paalalahanan na magpakumbaba kahit pa ganitong alam namin ang katotohanan,
Nawa hindi ito magsilbing paraan upang kami magmayabang sa mga taong ito. Palagi niyo po kami bigyan ng mahabaging puso kahit sa mga ganitong tao, yung mga ganitong paniniwala. Kami ay naniniwala aming Diyos na kung inyong kalooban, kung isa sa kanila itupa, gamit itong inyong mga salita aming Diyos, sila ay maliliwanagan. Kung ito ay inyong kalooban, kung ito ay inyong loloobin. Aming Diyos, aming dinadalangin ng mga tao ito, nawa sila ay maliwanagan din. Aming Diyos, itong kanilang paniniwalang heresy na yan, aming Diyos, nawa sila ay matauhan. Aming Diyos, pinapanalangin din namin sila. Aming Diyos, ganyan din po aming dalangin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapamilya, na wala pa sa Panginoong Hesus. Nawa aming Diyos ay gamitin niyo rin po ang mensaheng ito upang sila ay maliwanagan, aming Diyos. Upang kanilang makilala kung sino ba talaga ang inyong anak. Sila ay bigyan niyo po ng kakayahan na magsisi at manampalataya po sa aming Panginoong Hesus, aming Diyos. At para sa amin, aming Diyos, sa inyong iglesia dito sa dakong ito, ang aming pong dalangin ay patuloy niyo po kami preserve sa purity of doctrines and morals, aming Diyos. Patuloy niyo po kaming turuan, tulungan niyo po kaming lumago, aming Diyos, spiritually. Upang kami ay maging equip, handa na ibahagi ang inyong mga salita, ang inyong katotohanan, na ibahagi ang ebanghelyo ng aming Diyos sa mabuting balita. Hindi po aming Diyos, sa pansamantala po namin paghiwa-hiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa at naman po ay makarating ng ligtas at mapayapa sa kanya-kanyang tahanan. At mamaya pong hapon, naman po aming Diyos ay loobin niyo na muli kaming makabalik dito at kami po ay muling makasamba po sa inyo sa Espiritu at katotohanan sa aming panghapong pananambahan namin Diyos. Inaalala din po namin ang aming pastor na pwede po mamaya ingatan niyo po naman siya, ihatid ng ligtas at mapayapa dito sa kanyang tahanan at siya ay aming makasama po mamaya aming Diyos. Hindi po, ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Hindi po, magandang umaga po. Salamat po. God bless po.